Magandang hapon, madlang people. Narito kami upang iulat sa inyo ang mga bahagi ng maikling kwento. Subaybayan ninyo ang mga ito. Ang unang bahagi ng maikling kwento ay ang kwentong Kababalaghan. Ito ay isang salitang Pilipino na nauugnay sa stories of the supernatural sa Ingles. Ito ay mga kwento na naglalarawan ng mga karanasan sa paranormal, paghaharap sa mga multo, espiritu o iba pang mga supernatural na nilalang. Karaniwang isinasalaysay ang mga ito upang aliwin o takutin ang mga tagapakinig at isa itong sikat na genre sa Pilipino na tinatawag na folklore at literatura. Ang kwentong pagsasalaysay na ay isang paraan ng paglalahad ng mga pangyayari o karanasan sa isang sistematikong paraan. Ito ay isang paraan ng pagbibigay ng impormasyon o mensahe sa pamamagitan ng pagkwento ng mga pangyayari, karakter at iba pang mga detalye. Ang kwentong pag-ibig naman ay tumutukoy sa isang uri ng kwento na nagsasalaysay tungkol sa mga karanasan, emosyon at mga pangyayari na nauugnay sa pag-ibig, at ito ay maaaring tungkol sa mga romantikong relasyon, pagmamahal ng mag-anak, magkakaibigan o anumang uri ng pag-ibig na may kaugnay sa puso at damdamin ng mga tauhan. Ang kwentong pag-ibig ay naglalayong ipakita ang iba't ibang mga aspeto ng pag-ibig, tulad na lamang ng kasiyahan, sakit, paghihirap, pag-aalaga at paglago ng mga karelasyon, na ito ay nagpapakita ng mga pagsubok at hamon na maaaring harapin ng mga karakter at kung paano nila ito nilalampasan. Ang kwento ng pagsatao ay naglalarawan ng pag-usbong at pag-unlad ng isang tao mula sa kanyang pagsilang hanggang sa kasalukuyan. Ito ay naglalaman ng mga yugto ng buhay, karanasan at pagbabago ng isang individual sa iba't ibang aspeto ng kanyang buhay. Maaaring isalaysay ang mga tagumpay, pagkakamali at pag-usbong sa personal, professional o social na aspeto ng pagsatao ng isang tao. Ang kwentong pangbata ay isang anyo ng panitikan na isinulat o itinaguyod para sa mga bata. Karaniwang naglalaman ito ng simpleng kwento o kwento na may aral o mensahe na pang-aklatan angkop sa kabataan. Layunin nito ang magbigay aliw, edukasyon at magturo ng mga halaga sa murang edad. Madalas may mga karakter na may kakaibang kakayahan o katangian upang mas lalong maging kawili-wili sa mga bata. Ang kwento ng paglalakbay ay naglalahad ng pakikipagsapalaran o pag-experience ng bagong lugar at pagtuklas ng sarili. Ito'y may elemento ng paglalakbay sa pisikal na anyo o kahit sa isipan lamang. Karaniwang kasama sa kwento ang mga pagsubok, pag-usbong ng karakter at pag-unlad ng kwento sa bawat yugto ng paglalakbay. Kwento ng kalikasan. Ito ay kwentong naglalaman ng tema tungkol sa kapaligiran, pangangalaga sa kapaligiran at mga epekto ng pagbabago ng klima. Kwento ng kahirapan. Ito ay mga kwentong naglalaman ng mga tema tungkol sa kahirapan, kawalan ng oportunidad, kamulatan sa isyung panlipunan. Kwento ng pakikipagsapalaran. Ito ay nasa balangkas ng pangyayari ang interes ng kwento ng pakikipagsapalaran. Halimbawa ay ang mga magulang natin, OFW. Sila ay nakikipagsapalaran sa ibang bansa upang magbigyan tayo ng magandang kinabukasan.